walking with it. Hi everyone! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo kahit pagod na, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C tapos kumakain ka ng maraming hotdog. Charot! So, yun. So, kamusta naman kayo? Ako, okay naman yung Monday ko. Sobrang nakakapagod nga lang kasi ang dami namin ginawa sa school. Pero na-enjoy ako kanina sa school. Tapos ang saya lang kasi si PE teacher kanina, pinagbalat ako ng ng tawag dito, ng dalanghita, tapos may dala pa siyang durian, o di ba? Pagkatapos binigyan niya pa ako ng durian. Galing daw yun sa probinsya niya, sa Sisiket, o di ba? Kaya ang saya-saya. Sabi ko nga, iba din talaga yung mga pagmamahal na ibinibigay nito ni PE teacher sa akin. Kumbaga parang ramdam ko talaga. Kanina ngayon pinagbalit niya ako ng orange. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, kumain ka kaya? O, diba? So, sabi ko, sweet naman. O, di. So, kinilig naman ako. Kasi, yun? Parang galing kasi sa kanya yung ginawa niyang yun. Sobrang happy ako. So, yun. So, syempre, ngayon ang ulam namin sobrang sarap. Tilapia na dinae. Ano ba yun? Tilapia na inihaw. Tapos, meron kaming mga sauce. May ginawa si Nun na sauce na sobrang panalo. Talagang sabi ko sa'yo, grabe yung lapang ko kanina. Tapos yung tilapia, ganito ko laki Ay, nako, winner na winner. Ang laman, ang sarsa, ng maninamnam yung isda. Parang feeling ko sobrang sariwa talaga nung tilapia na to. Tapos, yung mataba siya, malaman. Talagang juicy. Pag kinain mo siya, ang juicy nun lasa. Ganon! Kaya marami ako nakain ngayon. Tapos, ayun nga, may pasalubong si Nu. Bumili siya ng donut. Kaya lang kasi, late na ako na nakauwi. Kaya hindi na namin nakain na merienda. Sabi ko sa kanya, bukas na lang. Di ba? Kasi busog na yung Mama Sam ninyo. Nakakaloka. Gusto kong mag-diet. Gusto kong pumayat. Gusto kong lumiit yung tiyan ko miski pa paano. Kasi tumataba na naman ako. Dati ang kilo ko ay nag-81 na. Ngayon 83 na naman. Kamusta naman? Sabi ko nga, ay nako, nakakaloka talaga. Ang bilis kong tumaba. Pero mabilis din akong pumayat. So, sabi ko, sige, push yan. Ganon! So, eto na. So, ang pag-uusapan natin ngayon, it's about Atisa Manalo. Kasi grabe naman si Atisa, no? So, eto, umalis na siya, papunta na doon sa press con ng Miss Cosmo sa Vietnam. So, ito din yung first time na pupunta si Atisa Manalo sa Vietnam. Ang nakakaloka pa, alam mo yon na parang kahapon ang daming post na akala mo lalaban na si Atisa Manalo sa Miss Cosmo. So, pupunta lang doon para sa press con, pero daig pa yung kala mo rarampa na sa Miss Cosmo. Magkukumpit na siya. So, ganun talaga yung impact ng isang Atisa Manalo. Sobrang winner talaga. Iba talaga yung datingan. Promise. Sobrang kahit ako, napaproud ako. Sobrang pagmamahal pa rin talaga at paniniwala nila kay Atisa Manalo. Kahit Miss Cosmo yung ibinigay na title, kumbaga yung mga tao talagang, ibinigay ng 100%. Yung kumbaga sobrang mahal na mahal talaga si Atisa Manalo. Diba? Kung iisipin mo, kasi paalis pa lang siya papunta do sa press con. Press con pa lang yun ha. Wala pa talagang competition. Pero yung mga posts kahapon talagang kaliwaan. Nakakala mo lalaban na ng Miss Cosmo. So dinaig niya pa yung pambato sa supranational, di ba? Tapos ayun nga, kanina nga nakita na natin sa Instagram na papunta na siya ng airport. So, isa pa rin yun. Akala mo magkukumpit na talaga ng bonggang-bongga doon. At maganda naman si Atisa kanina sa ayos niya, in fairness. So, natuwa ako kasi grabe talaga yung suporta ng lahat para kay Atisa Manalo. Because she's Atisa Manalo. At ito nga ang pinag-uusapan ngayon na parang
si Atisa Manalo ay hindi mo basta-basta talaga na pwedeng iisang tabi lang ng gano'n-gano'n lang because she is a era queen, o, di ba? New era queen. Isa siya sa mga maituturing natin na era queen natin. So, si Maria Gigante nanalo sa Universal Woman, ang isa sa mga maituturing natin new era queen natin na matatawag natin dito sa Pilipinas. And then, talagang yung power, yung lakas at pagka-Pilipina, dala-dala talaga yun ni Maria Gigante nung lumabas siya sa Universal Woman. And then, ang pangalawang tinuturing na new era queen ay si Miss Atisa Manalo. Paano naman kasi? Paano mo siyang hindi tatawagin na Miss Era Queen, di ba? New Era Queen. Kasi, yung lakas na meron sa Atisa, imagine mo, hindi naman niya nakuha ang Miss Universe Philippines, pero maraming naniniwala kay Atisa Manalo na kaya niyang manalo dito sa Miss Cosmo. At dito, isang malaking bagay yan na masasabi natin, ako, grabe, talagang kung pag-uusapan talaga yung suporta kay Atisa ay buong buo. And then, naniniwala tayo na powerful din talaga si Atisa Manalo, di ba? Kasi grabe, kung ano yung gawin niya, talaga sinusundan siya ng media. At kung ano yung mga eksena niya dyan, pinaniniwalaan ng media. Kahit nga dito sa Miss Universe, di ba? Halos lahat naniwala na si Atisa Manalo ang mananalo sa Miss Universe, pero hindi siya nagtagumpay. But dito sa laban niya sa Miss Cosmo, malaki ang pananalig ng sambayanang Pilipino. At mas parang naniniwala ako na grabe ang suportang ibubuhos kay Atisa Manalo dito sa competition niya sa Miss Cosmo. Kauna-unahan pa lang tong Miss Cosmo, ha. But parang feeling ko, lalo na pag pinanalo nila si Atisa Manalo dito, ay sobrang lalaki kagad yung pageant na to. I-embrace to talaga ng mga Pilipino. Ayun yung nakikita ko. Pero syempre, kailangan pa rin magpakitang gilas dito ni Atisa Manalo. So, sa ngayon, si Atisa Manalo ay a-attend sa press con ng Miss Cosmo kung saan makakasama niya yung mga ilang queens. Katulad na lang ng Queen ng Indonesia, ng panlaban nila sa Miss Cosmo na galing sa Puteri, Indonesia. So, excited din sila dahil syempre, maganda din yung panlaban nila. Andyan dyan din syempre ang pambato ng Vietnam, kung saan, alam naman natin, pag host country, possible naman to talaga makarating sa dulo ng competition. And then, of course, andito nga si Atisa Manalo, ang pambato ng Pilipinas. Sa kanilang tatlo, naniniwala ako na malakas ang isang Atisa Manalo kumpara sa pambato ng Vietnam at saka ng Indonesia. At kung marunong talaga maglaro ang Cosmo, I think dapat tutukan niya si Miss Philippines more than tutukan niya si Indonesia. Pero naniniwala naman ako na kayang kumabog talaga ng pambato natin na si Atisa Manalo. Parang feeling ko paghahandaan niya talaga to. At maganda yon na umattend siya doon. Kasi para malaman niya kung ano ang kailangan niyang gawin at ano ang eksena na kailangan niyang ibigay para sa competition na to, para ipanalo niya. Kumbaga, maganda yan. So, excited tayo para dito sa laban niya sa Miss Cosmo. So, ako, may ituturing ko si Atisa Manalo talaga ay isang napakagaling na kandidata. At naniniwala ako na ibubuhos niya yung galing niya dito sa laban niya sa Miss Cosmo. At si Atisa Manalo, katulad ni Maria Gigante, maituturing ko na isa sa mga bagong reyna ng New Era Queens, di ba? Kumbaga parang matatawag mo na New Era Queen talaga. So katulad ni Maria Gigante. So good luck kay Atisa Manalo, good luck sa laban niya sa Miss Cosmo, at naniniwala ako sa kung ano man ang gagawin niyang pasabog dito sa Miss Cosmo. Alam kong paghahandaan niya yan ng bonggang-bongga. Diba? So yun yung abangan natin. Ikaw ba, naniniwala ka ba na kakabog ang Atisa Manalo sa laban dito sa Miss Cosmo ngayon taon na to? At tingin mo, matindi niyang kalaban dito si Miss Vietnam at saka si Miss Indonesia? Ako kasi para sa akin, pwedeng isa sa kanila ang pinagpipilian or pwedeng makasama niya sa last two standing. So ako, depende pa yan sa mga
joint na kandidata dito. But maituturing ko, isa sa mga pinakamalakas na kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Cosmo ay si Miss Philippines. Naniniwala ako na malakas ang laban ni Miss Philippines talaga dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to. So, yun! Ikaw ba, naniniwala ka ba na kakabog ba si Atisa Manalo? At tingin mo kung ano ang ginawa ni Maria Gigante noon sa Miss Universal Woman, tingin mo si Atisa Manalo kaya ang susunod na mag-uuwi ng corona sa ating bansa after Maria Gigante? So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.